Nagsisimula ang ating kwento na makikita ang daang-daang sundalo, matapos nito ay isang laban ng magkabilang panig na madugong ang naganap sa bawat kalangsing ng mga espada na tumatama. Dito sa Supreme Miram sa rurok ng martial arts may isang nagbuklod sa buong mundo at ang kanyang pangalan ay ang unang hari ng Ozur. Ipinabatid ng pinuno sa Ozur ang katigasan daw nito ay walang kupas. Tinanong niya rin ito na kung dumating ba raw si Ozur rito para lang isulong ang kamatayan nito. Dahil kahit gaano man daw si Ozur kalakas hindi nito kayang pigilan ang isang hukbo ng 100,000 ng mag-isa. Kaya tinanong niya ulit si Ozur na kung ano ang plano nito nagpapakita ng ganito. Samantala inulit lamang ni Ozur ang kanyang tinuran na isang hukbo ng 100,000. Anong kabuluhan? Kanyang ipinabatid na may dala ang isang bilang lang na iyon. Upang magulat ang pinuno na kanyang nabanggit na ano. Pahabol pa ni Ozur sa kanya dahil patuloy pa rin daw itong nakikibahagi sa mga yaong nakakadiring bilang na laro. Kaya hindi daw siya kailanman matatalo nito kahit sa buong buhay nito. Dahilan na minsalto ang pinuno sa tinuran ni Ozur na kanyang ipinabatid dahil sa ang kapal daw ng mukha nito ay walang hangganan. Sa galit niya ay ipinahayag niya sa hukbo sa ngalan ng kanyang utos ay putulin daw nila ang ulo ni Ozur. Sa naganap na tagpong iyon ay nababalita na lang ang pangalan ni Ozur dahil tinutukoy dito na lumabas siya ng mag-isa walang armas ngunit ang kanyang lakas sa martial arts ay sapat upang lubusang wasakin ang lahat. Sa harap ng kanyang kapangyarihan tunay siyang karapat-dapat tawaging pinakamalakas. Kahit ang mga master na minsang namuno sa Miram ay bumagsak isa-isa at sa wakas, sa ilalim ng pangalan ng Sura Kingdom. Sa taon ng Sura Kingdom nagtagumpay siya sa pagbubuklod ng mundo bilang iisa. Sa pangunahing lungsod ng Sura Kingdom, sa kabilugan ng buwan habang isang napakataas na bundok ang nakatayo nito, ay isang paggalang kaagad ang nagpahayag na maligayang bati sa kanyang hari. Ipinabatid ng babaeng ito kay Ozur pagkatapos talunin ang maraming kalaban at tuluyang pag-isahin ang Central Plains bilang isa, wala nang iba pang dapat makamit sa lupang ito. Naagad niya namang sinabihan ang babaeng na si Mayuwul na kung ano daw talaga ang punto nito. Tinanong niya rin si Mayuwul na kung bakit daw siya pinatawag sa lugar na ito. Ipinahayag ni Mayuwul sa kanyang Panginoon, ang nag-iisang hari na nagbuklod sa Central Plains sa pamamagitan lamang ng purong kapangyarihan ng martial arts ay ito lamang. Para raw sa kanyang Panginoon, na tinawag bilang pinakadakilang hari ng kamao sa ilalim ng langit, dahil kahit ang titulong, Diyos ng Martial, ay hindi na sapat. Kaya, bilang handog ng isang lihim na manual na karapat-dapat sa kanyang Panginoon at kadakilaan ay dinala niya raw ito dito ngayon. Ang tanging makakaya ang kapangyarihan sa loob ng lihim na manual na ito ay ang kanya lamang Panginoon. Sa tinutukoy na iyon ni Mayuwul ay naibalik ni Ozur ang pagkabanggit na lihim na manual at hinawakan niya ito. Sa loob nito ay isang mapulang dugo ang damaloy na paglitawan ng mga kadena. Sa hindi inaasahan ay bigla na lamang umatake ito sa Ozur nang hindi niya malaman na kung ano talaga ito. Sa una ay hindi pa ito ikinabahala ni Ozur nang mahuli siya ng mga kadena. Gayunman ang kanya itong tangkain na wasakin ay hindi niya ito nasira, ang malala pa rito ay tila hinahatak siya ng mga kadena na ito. Ipinabatid ni Mayuwul kay Ozur sapagkat ito na raw ang kanyang pagtatapos ng kanyang paghahari. Binanggit niya rin kay Ozur dahil simula daw ngayon ang Sura Kingdom ay pamumunuan niya na. Pinaalam niya rin walang silbi ang pagtangka daw nitong makatakas. Kahit gaano daw ito, kalakas wala itong kapangyarihan sa harap ng Abyssal Heavens. Nang malaman ni Ozur na isa itong pagtataksil sa kanya ay binalaan niya si Mayuwul. Sa walang takot na si Mayuwul sinabihan niya si Ozur na manahimik na lamang raw ito. Tinanong ni Ozur si Mayuwul na kung nakalimutan na ba raw nito kung sino siya ipinaalam ni Ozur sa kanya na siya ang tadhana at pagkawasak. Sinabihan niya ang kanyang mga kasamahan na agad na buksan ang hadlang ng Celestial Abyss. Sa kanyang likod ay isang napakalakas na killing intent naghahanda na durugan siya ni Ozur. Bago pa tumama ang atake ni Ozur pinigilan na siya ng kadena na gawa sa dugo, dahilan napahinto siya sa kanyang pag-atake. At basta na lamang siya nitong hinayla pabalik, at ang malala pa nito ay parang dinadala siya nito sa ilalim. Matapos ang prosesong iyon ay isang nakakabinging pagsabog na dugo ang kumalat sa harap ni Mayuwul. Sa naiwan na dugo sa harap ni Mayuwul at sa pagkawala ng ginamit nilang formation, kaagad nagsiluhod sa kanya ang mga ito na kanilang binabati ang bagong nilang Panginoon.
Matapos iyon ang hari ng Kamao na si Asura na minsang naghari sa mundo nakamit ang kanyang katapusan sa ganitong kawalang saysay. Lumipat ang ating tagpo, isang sistema ang nagpahayag ikaw ay nasummon bilang isang manlalaro, gusto mo bang sumali? Oo o hindi, sinasabi din dito na patawad. Mahal na manlalaro, pindutin na ang tanggapin. Siya si Yuda na nagtataka na kung ano yun sapagkat may isang bagay siyang naramdaman na sobrang balisa. Sinabihan siya ng bata ng kanyang kasama na mag-ingat. Sa taas ni Yuda ay isang napakalaking halimaw ang umatungal na naghahanda na patayin siya. Gayunman ay madali lang naman ito na tugunan ni Yuda sa pamamagitan ng pagharang ng kanyang espada. Napaatras si Yuda sa lakas ng impact, ngunit sa bunganga ng halimaw ay isang napakalakas ang inihanda nito na atake na ang Inferno Breath. Tumayo si Yuda, kasunod nito ay isang napakalakas na atake ang bumubulusok sa kanyang harapan. Sa liwanag at lakas nito ay isang slash din ang pinakawalan ni Yuda, na nagdudulot ng isang napakalakas na pagsabog. Sa hawak na umaapoy na espada ni Yuda ay ipinahayag ng system ang climber strategy ay automatikong nagko-counter ng skill. Fire resistance 150% natitirang tagal, 1 minuto 30 segundo. Matapos iyon sa eri ay ginamit ni Yuda ang Holy Sword of Aster Ion at ang Heavenly Judgment. Tumama ang atake ni Yuda sa halimaw sa lakas nito ay isang napakalakas na liwanag ang bumalot sa paligid. Sa laki ng halimaw ay makikita ay nahiwa ito. Sa sandaling iyon ay kaagad ipinaalam sa kanya na natapos ang quest. Natalo raw nito ang boss sa ika-978 palapag na ang Inferno Balrog. Ang huling quest maabot ang tuktok ng tore at tapusin ang pananakop. Napabugtong hininga si Yuda na sapagkat muntik na raw siya noon. Ipinahayag ng bata kay Yuda na kung ano daw ang problema sinasabi niya na tanging tuktok ng tore na lang ang natitira. Tapusin na natin agad ang tore at magkita-kita sila ng kanilang mga pamilya. Sinang-ayunan naman siya ni Yuda gayong tama daw ito kung gayon gawin na raw nila ito. Ayon kay Yuda makaraan ng 3 taon mula nang siya ay nasummon sa mundong ito. Nakarating siya hanggang dito na may tanging layunin na masakop ang tore. Ngayon tanging tuktok na lang ang natitira. Pero napapatanong pa rin siya na kung bakit parang balisa siya. Sa kabilang bahagi ay di pa rin niya malaman na kung ano kaya ang naghihintay doon. Dahilan na tawagin siya ng bata na kung may problema ba. Sa kaisipan ni Yuda ay pinakalma niya ang kanyang sarili na napapatanong na kung ano daw kaya ang isipin niya kapag narating niya ang tuktok. Upang tanungin siya muli ng bata na kung ayos lang ba ito. Nasinagot naman ito ni Yuda na oo kaya. Pumasok na raw sila. Ipinahayag niya na kung ano man ang naghihintay sa kanya sa huling palapag. Walang halimaw na kaya pang lampasan ang kanyang base stats. Babalik na ako sa orihinal siyang mundo. Pero sa sandaling iyon ang nilalang na lumitaw sa harap ng kanyang mga mata ay. Sa harap niya ay tumambad sa kanya si Asura na tinatanong si Yuda na kung sino ito, na upang ikanalitaw ni Yuda na kung sino rin siya. Ipinabatid ng bata na kung isa ba raw itong gorilla. Sa kaisipan ni Yuda ay napapatanong siya sa kanyang nakita na kung ano daw ba ang trip ng Ajushi na ito. Huwag raw ba na sabihin siya ang huling boss? Dahil sa hindi rin alam ni Asura na kung bakit siya napunta dito ay kanyang itinanong kay Yuda na anong lugar ito. Nang marinig ni Yuda ang tinura ng Asura ay napatanong siya sa kanyang sarili kaya pala nakakapagsalita siya. Ibig sabihin, maaaring may intelektual na antas ang halimaw na ito. Gayunman ay sinabihan niya ang kanyang sarili na huwag magpadala sa itsura. Ano man ang itsura niya boss ito sa huling palapag ng tore kaya naman tatapusin niya na ito ngayon. Umatake si Yuda ngunit bahagya lamang naiwasan ng Asura ito. Inilapit ni Yuda ang kanyang sarili habang naghahanda uli ng kasunod na pag-atake. Nang tumama ang kanyang atake isang pagsabog ang naganap ngunit makikita pa rin na hindi man lang iniiwasan ng Asura ang kanyang mga pag-atake. Pangatlong atake sa eri nito ay isinigaw ni Yuda ang huli niyang atake. Gamit ang kanyang Holy Sword Aster Ion ay sumiklab ang napakalakas na mana sa kanyang espada sa pangalawang pagsabog ay buo pa rin itong sinalo ng Asura. Sa nakatayo na si Yuda ay natutuwa siyang sa wakas ay natapos niya na ito, nagyabang rin siya na mahina pala ito kaysa sa akala niya. Sa inaakalang niyang ganun lang iyon kadali ay tinawag siya ng Asura na brat na kung ano daw ang ginagawa nito. Tulad ng inaasahan ay ang kanyang pinakamalakas na atake ay sinalo lamang ito ng Asura gamit ang kanyang isang kamay. Dahilan na manginig ang mga kalamnan ni Yuda na napatanong na hindi daw ito maaari.
Hindi rin siya makapaniwala sapagkat pinigilan lang daw ng Ozura ang ultimate niya gamit lang ang isang kamay. Hinugot ni Yuda ang kanyang espada sa pagkakahawak ng Ozura saka umatras na kanyang sinasabi dahil siya ang huling boss. Pinaganya niya ang kanyang sistema at sinusuri ang kahinaan ng target rate ng pagsusuri. 78%. Pagsusuri kumpleto. Climber's strategy ay automatikong tina-target ang kanilang mga kahinaan. Tagumpay na posibilidad ng estratehiya, humigit kumulang 87.86%. Gayunman ay wala pa ring naging pagkakataon si Yuda na makatama dahilan na naging seryoso na sa kanya ang Ozura. Sa sunod-sunod na mga pag-atake ni Yuda ay ipinahayag sa kanya ng system ang pag-error nito. Ipinabatid din sa kanyang ang isang kritikal na error ang nangyari sa Climber's strategy. Ang posibilidad ng tagumpay na ibinigay ng Climber's strategy ay bumagsak ng husto. Tagumpay na posibilidad, 0.43%. Sa kaisipan ni Yuda ang posibilidad ng tagumpay na ibinigay ng Climber's strategy ay mas mababa sa 1%. Dahilan na ipinagtataka ni Yuda na hindi pa raw ito nangyari noon. Sa kanyang harapan ay napatanong rin si Yuda na kung sino daw talaga ang Ajushi na ito. Tinawag ng Ozura ang kanyang pansin na brat sinabihan siya huwag na daw itong matakot, gayong hindi siya nakikipaglaban sa mga karapat-dapat niyang oras. Upang na mapasabi na lamang si Yuda ano hindi siya karapat-dapat sa oras nito. Ipinahayag sa kanya ng Ozura dahil sa antas daw ng kakayahan ni Yuda ngayon, hindi niya sasayangin ang kahit isang suntok mula sa katawan nito. Kaya naman ay tinanong niya muli si Yuda na ano daw ba talaga ang lugar na ito, kasabay nito ay isang killing intent ang kanyang pinalabas. Dahilan, na napangiti na lamang si Yuda na tila may napagtanto sa kanyang sarili. Sa kanyang kaisipan ay napapatanong siya na kung bakit hindi gumana ang Heavenly Judgment. Ang Climber's strategy na intindihan niya na ngayon. Ang yugto na ito ay nilalayong patunayan ang kanyang lakas mula pa sa simula. Nagsalita si Yuda kaya pala hindi tumama ang mga atake niya hindi niya alam na may nakatagong dayaan dito, haha. Sa ganitong pagkakataon ipapakita niya dito at patutunayan ang kanyang halaga. Ipinahayag ng system ina-activate ang natatanging kakayahan, Chosen Hero. Lalabas ang lahat ng stats sa pinakamataas na antas sa itinakdang panahon. At isa na namang atake ang ginawa ni Yuda sa sobrang bilis nga nito ay sinasabi niya pa ang pinakamaraming halaga na maibibigay ng stat system. Sa kanyang paglapit ay kumpiyansa na siyang matatalo ang Ozura. Lumitaw ang status ni Yuda upang na mapatingin ang Ozura kaya nang makita niya ang lakas at liksi ni Yuda na umaaabot sa 999 na naka-max out. Ay tinanong niya si Yuda na kung pinag-uusapan ba raw nito ang lakas sa mga nakakalokang numero na iyon. Isang mundo kung saan ang mga tao ay nag-uusap tungkol sa lakas. Sa pamamagitan ng mga numero habang nakatingin sa mga asul na bintana ay sobrang nakakadiri. Gayunman ay sinabi na lang ng Ozura na hindi na mahalaga kung ano ang lugar na ito. Naging seryoso ang Ozura at isang napakalakas na suntok ang inihanda nito na sinasabihan si Yuda na sisirain niya raw dito ang system nito. Sa eri nito ay patuloy pa rin sa pakipagsabayan si Yuda sa lakas ng Ozura. Sa harap ni Yuda ay isang nakakatakot na kamao ang sumasalubong sa kanya isang pamamaraan ng Ozura na kung tawagin ng Ozura style ng Asked King. Sa lakas nun ay tulad ng sinabi ng Ozura ay nawasak nito ang system ni Yuda dahilan na tumilapon siya sa taas. Sa eri ay napapasigaw na lamang si Yuda habang makikita ang kanyang system na parang salamin na nababasag. At isang mensahe ng system ang paulit-ulit na inihayag sa kanya ang paulit-ulit na error. Ang system ay nakaranas ng kritikal na pinsala. Hindi makapaniwala si Yuda sa mga nangyayari na napatanong na paano daw ito posible. Sa labas ng tore ay isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa tuktok nito. Ipinabatid ng system kay Yuda na ang lahat ng nakasave na stats ay nawala. System recovery na bigo. Data recovery na bigo. Nagsasara ang system. Sa napapalibutan ng mga usok ay kanyang ipinahayag kay Yuda na kung nakita ba daw ni Yuda iyon, ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa numero. Sapagkat isa lang raw yung kalukuhan ang mga numerong iyon. Sinabihan niya rin si Yuda na dito na nagtatapos ang kalukuhan mo bata. Sa nakahiga na si Yuda ay hindi pa rin ito makapaniwala habang ibinalik ang kanyang lakas sa level 1. Kaya natatawa na lamang siya nito na parang nawalan na ng pag-iisip na kanyang napagtanto sa kanyang sarili na nagkakamali siya.
Ipinaalam ni Yuda ng 3 taon na ang nakalipas na summon siya sa isang tore na hindi kilala ang pinagmulan. Umakyat siya kasama ng maraming kasama, pero ang tanging nakaligtas ay siya lamang. Tinanong niya si Nova na kung malagpasan niya ba ang tore, makakabalik ba talaga siya sa dati niyang mundo. Dahil habang iniisip niya raw ito mas lalong nagiging kakaiba. Sinasabi nila na umakyat lang daw sila sa tore nang hindi alam ang mga panganib na naghihintay. Sa isang sitwasyon kung saan walang kasiguraduhan, hindi ba't natural na hindi na lang ito umakyat? Sinang-ayunan ito ni Nova ngunit kahit umakyat pa sila sa tore maaaring hindi na sila makabalik sa orihinal nilang mundo. Pero ang Diyos na si Yeshua ay nagsabi na lahat ng nasa tore na ito ay may layunin. Kaya nga kung ganun sigurado ang iyong paglalakbay Yuda ay magkakaroon ng isang mahahalagang kahulugan. Sa hindi pa ring makapaniwala na si Yuda ay kanyang paulit-ulit na tinatawag ang status window ngunit walang tugon sa kanya. Binanggit niya rin ang system inventory. Quest windows ngunit wala pa ring tugon dito. Dahilan mapasigaw siya na hindi makapaniwala totoo talaga na wala ang status window. Binanggit niya rin ang reboot ng sistema tulad ng dati ay wala pa ring tugon mula dito. Sinabihan ni Osiris si Yuda na kung hindi pa rin ba ito makaalis sa kanyang larong numero na kanyang mga pangarap. Ang mga kakil formal na blue windows na yan hindi na muling lalabas pa. Nanginginig na napagtanto ni Yuda ang kanyang kamalian na kanyang ipinahayag sa Osiris na huwag raw siyang saktan. Tulad ng sinasabi ni Osiris noon ay wala siyang pakialam sa pumatay sa hindi karapat-dapat makipaglaban. Tinanong niya muli si Yuda na kung ano talagang lugar ito at ano ang dapat niyang gawin. Para makabalik sa kanyang orihinal na mundo. Napaisip si Yuda sa tinura ni Osiris sa orihinal na mundo. Napaisip rin siya na kung ibig sabihin daw ba nito ay si Osiris ay isang ring player katulad niya. Sinagot niya ang katanungan ni Osiris na hindi niya rin daw alam na kung paano makabalik sa kanyang mundo. Maliban sa paglampas sa huling yugto wala talagang ibang paraan. Sa una ay hindi nakapagsalita si Osiris kaya't sa ngayon ay nagtataka siya sa sinabi ni Yuda na ang lumampas sa huling yugto. At tinanong si Yuda na kung anong kabalbalan daw ang sinasabi nito. Napapaisip pa rin si Yuda sa Osiris na kung sino daw talaga ang taong ito na napapatanong din siya na parang galing daw si Osiris sa Joseon Dynasty. Iginiit niya sa Osiris para maipaliwanag lang ng mas simple sa madaling salita kailangan lang daw nito malampasan lahat ng tore. Napasambit ang Osiris na lahat ng tore kailangan malampasan. Nakangiti na sinang-ayunan ito ni Yuda paliwanag niya mula sa unang palapag hanggang sa tuktok. Dapat daw nitong malampasan ang buong tore nang walang iniwang behind. Kaya kung isa itong player simulan daw muna ni Osiris sa mga quests. Napangiti si Osiris nang may hindi malamang gagawin pahayag niya pamadali lang raw ito kung ganun ngayon, sasaktan niya ang tore na ito. Upang na matakot si Yuda paliwanag niya pa na hindi daw yun ang kanyang ibig sabihin sa paglampas dito. Subalit huli na ang kanyang pakiusap gayong bigla-bigla na lamang itong inatake ni Osiris ang sahig ng tore. Gamit ang pamamaraan ni Osiris na ang First King Osiris style ay yumanig nga dito ang tore, hanggang sa gumuho ito dahilan na manginig ang mga kalamnan ni Yuda. Guho ito na sakaring ang pagbulusok ni Yuda pababa na hindi pa rin makapaniwala sa mga pangyayari. Lumitaw ang window ng system at ipinahayag dito ang pagkasira ng tore. Sa di kalayuan ay kitang-kita nito ang pagbagsak ng mga parte ng tore, habang makikita si Yuda na napapatanong pa rin na kung sino daw talaga. Si Osiris, talagang hindi daw siya makapaniwala na winasak lamang ang tore gamit ang isang kamay. Sa malakas na boses ni Yuda ay nakita siya ni Nova, nilapitan hinawakan ang upang hindi lamang ito bumagsak pababa. Upang tanungin siya ni Yuda na kung saan ito nagpunta dahil akala niya na wala na ito magpakailan paman. Pinahayag ni Nova na huli siya kasi kinailangan niyang kunin ang espada ni Yuda. At ang importante umalis na raw sila dito may malaki nang mangyayari dito. Tinanong siya ni Yuda na ano ang ibig sabihin ni Nova. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap ay isang napakalakas na aura ang naramdaman ng dalawa. Sinasabi ng system na redirect ang illegal na pag-access. Sa baba nito ay isang butas ang makikita habang naglalabas ng napakalakas na aura sa paligid. Sinasabi din ng system binubura ang lahat ng data mula sa nawasak na tore. Upang na mapatanong si Yuda sa kanyang sarili sa kanyang nakita na kung ano ang nangyayari. Sa kanyang nakita ay hindi niya raw malaman na kung ano ang butas na ito.
Sa baba ng butas ay bigla-bigla na lamang dumating si Azura at sa presensya niya pa lang ay kaagad niyang winasak ito. Pakiramdam niya ay may narating na siyang isang bagay. Napatanong rin siya na kung ano-ano kaya ang nangyayari tulad ng sinabi ng batang iyon na buo niya ng ganap ang tore. Napasigaw si Yuda na ang kanyang raw ibig sabihin ang paglampas sa tore na ganito. Kahit gaano pa daw ito kalakas hindi nito lang basta mapapatay ang lahat ng bagay na ito. Ano ang mangyayari kung natigilan sila Yuda sa harap nila ay isang napakalakas na pagtaas ng aura ang kanilang nakikita upang mapatanong siya na kung ano ang nangyayari. Isang boses ang nagsalita na binanggit ang tagapagmana, pero di pala isang deconized nais na bisita lamang. Isang babae ang lumabas dito, na makita ito ni Azura ay nagulat siya sa kanyang nakita na mukhang pamilyar sa kanya na kung sino ito. Dahilan na mabanggit niya ang nagtraidor sa kanya na si Mayuwul. Tinanong niya si Azura na kung ito ba ang mayabang na bastos na Samira sa kanyang tore. Hindi nakasagot si Azura gayong nanginginig na ito sa galit, na basta na lamang sumugod siya at isang kamao ang patungo sa babae. Sa isang kumpas lang ng kamay ng babae agad pinaluhod si Azura, bumagsak ng napakalakas sa lupa. Dahilan na mapasigaw si Yuda, hindi makapaniwala sa kanyang nakita na ganun lang pinabagsak si Azura. Itinanong muli ng babae kay Azura na kung hindi ba siya nito naririnig. Sinabihan niya si Azura na kung ito ba ang nagsira sa kanyang tore. Sa naramdaman na lakas rin ni Yuda sa babae hindi nga siya nakagalaw na kung paano daw iyon naging posible na madali lang napigilan ang halimaw na si Azura. Habang napapatingin sa babae ay napapatanong siya ng kung ito daw kaya ang binanggit ni Nova na ang goddess na si Esuha. Sa pressure na nilalabas ng babae, hindi naman ito hinahayaan ni Azura na ganun lamang siya matatalo sa pagtayo ni Azura ay kanyang nasabi sa babae na iba daw ito sa nakilala niya na si Mayuwul. Dahil walang ganitong kakaibang kapangyarihan si Mayuwul pero base sa paraan ng pagsasalita daw nito sigurado siya na ito ang bumuo ng tore. Tumawa ng tumawa si Azura na parang baliw na pinanglalanda kanya sa babae na kung ang nakakadiri nitong larong numero ay sa kanya galing. Pahabol pa ni Azura na kung ganun kalimutan niya na lahat, tulad ng sabi nito, itong tore at pati na rin ang nakakadiring larong numero. Kaya babalik na siya sa kung saan dapat siya pumunta sa kanyang kaharian. Natigilan ang babae, na bigla-bigla na lamang itong tumawa sa mga tinura ni Azura. Para sa'yo, makabalik sa orihinal na mundo sa pamamagitan ng paglampas sa tore. Sino ba daw ang nagsabi nito sa kanya? Kung ganun magparami pa kayo ng stats windows. Kung gusto daw nitong sirain lahat ng ginawa niya ibabalik niya ang mga ito sa mga dati nitong mundo, pero hindi ito magiging madali. Isang tao ang lumitaw sa harap ni Yuda ang mga ito ay kanyang mga kasamahan dati. Sa ngayon ay isang dummy na lamang sila ng babae. Sistema, may ilan pang data sa trash bin na binabawi. Nang makita ni Yuda ang mga ito ay hindi niya alam na kung ano ang nangyayari. Napapatanong si Yuda sa kanyang sarili na kung paano daw ang mga ito nandito. Napangiti na ipinaalam ng babae na pero hindi ito magiging madali, dahil mula ngayon ang mga tore na kailangang nasira ay nananatiling marami pa rin sa mundong ito. Lumapit ang dummy kay Yuda, binabanggit nila na umakyat sila agad sa tore. Pahabol pa ng babae kahit anong kapangyarihan meron daw ang mga ito hindi basta-basta magigiba ang balanse ng mundong ito. Naghahanda si Yuda na umatake, tumalon sa kanyang bilis ay kaagad siyang nakapunta sa harap ng babae. Gayunman hindi man lang gumalaw ang babae habang makikita ang isang harang sa kanya. Idiniin ni Yuda ang kanyang atake, napapasigaw tinatanong ang babae na kung ano daw ang ginagawa nito gayong patay na ang kanyang mga kasama. Ang mga kasama niya ang nagbuwis ng buhay kasama niya sa pag-akyat sa tore. Sa tore na walang pagkakakilanlan o layunin. Pero pinanghahawakan mo sila tulad nito tinanong niya muli ang babae na ganito ba sila dinala sa toreng ito. Isang paghawi lang ng babae ang kanyang ginawa upang tumilapon si Yuda. Ipinaalam niya kay Yuda na di ba maliwanag na ito ay piraso lamang na kailangan para makamit ang perpektong mundong ito. Ang mundong ginawa niya ay hindi pa rin stable kaya't hindi niya magagawa ng mag-isa. Kaya ginawa niya raw ito na umakyat sa tore para sa ganitong dahilan. Ganoon kakatapang na gawin ito para sa ganitong layunin. Sa ngayon ay wala na siyang pakialam dito. Sa nalaman na tinura ng babae ay hindi na lamang naiwasan na maiyak ni Yuda, na nagsisi dahil kasalanan niya raw ang lahat ng ito. Kung alam niya lang na mangyari ito ay hindi sana siya pumunta sa tore.
Nagulat na natigilan ng babae nang makita ang kanyang isang kamay bigla na lamang nabura sa di malaman na dahilan. Ang atakeng iyon ay nagmula kay Azura, sa pangalawang atake ay naiwasan na nga ito ng babaeng. Dahilan na mabigla na magulat siya. Lumapit si Azura sa nakaluhod na si Yuda na mamangha siya sa pinakitang katapangan nito kaya pinuri niya si Yuda. Sinasabihan siya ni Azura na ang tapang daw nito ay kahanga-hanga. Gayunman ay pinaalam rin ni Azura kay Yuda masyadong maaga pa para sa kanya labanan ang babaeng ito. Sa bilis ni Azura ay hindi na lamang namamalayan ng babae na sa harapan niya na pala ito. Ipinaalam niya rin sa babae na siya ang tunay na hari, kasabay nito ay ibinagsak niya ito ng napakalakas sa lupa. Kinutya siya ni Azura na pinapakita sa babae na wala itong anumang laban sa kanya. Imbis na matakot ang babae ay kabaliktaran naman ito gayong pinuri niya pa ang ginawa ni Azura. Napakahusay daw nito na magpakita ng ganitong lakas ng walang sistema, pero hindi niya hahayaang tumakbo ng malaya ang lakas na ito. Hinawakan niya ang tiyan ni Azura na parang may pumapasok na enerhiya, na ikinapagtataka ni Azura. Upang na mapatanong si Azura sa babae na ano daw ang ginagawa nito, gaano ito kalakas. Inilapit ng babae ang kanyang mukha na nakikiusap kay Azura na labanan daw niya ang bawat tore sa mundong ito. Maghintay daw ito sa pinakamataas na bahagi nito. Pahabol niya pa ipagtanggol daw nito ang bawat bansa. Naglaho ang babae habang naiiwan pa rin ang enerhiya kay Azura. Ngunit kahit anong isip niya ay magkahalintulad pa rin sila ng traidor na si Mayuwul. Kaya nagtataka siya na kung bakit niya siya pinadala dito sa ganoong lugar. Sa ibang bahagi nagpatuloy sa pakipaglaban si Yuda sa mga dati niyang kasama. Kahit napatay na ang mga ito ay puro salaglang ang ginawa ni Yuda sa kanila. Tinawag niya pa ang pansin ng mga ito na kung hindi ba raw siya nakilala. Sa kanyang gilid ay sinabihan siya ni Nova na walang silbi raw ang kanyang ginagawa, hindi ka na nila naalala. Pinagpilitan pa rin ni Yuda na sana maalala siya ng mga ito. Dumating si Azura, tinapos ang dummy sa pamamagitan ng pagwasak ng ulo. Sinabihan niya si Yuda na kung ano daw ang pinaggagawa nito. Wala na raw silang oras para sa mga nagbibiyahe sa larong ito. Bilasan daw nito na ituro sa kanya na kung nasaan ang mga tore. Dahil sa pag-alinlangan ni Yuda na patayin ang kanyang mga kaibigan, sinabihan siya ni Azura na mukhang kaibigan ba sila para sayo. Sila lamang ay mga espiritu ng mga namatay. Nagpapanatili sa espiritu ng paghihiganti at di magbabago ang lahat. Kung pipiliin mong maging inutil maglibang na lang raw ito sa mga mababang antas na multo habang nabubuhay. Kaya siya na lamang ang hahanap sa babaeng yun. Sa taas ni Azura ay nagsabay-sabay na ang mga ito nagsisugod, sa bawat sipa ni Azura ay nagsitilapon na dito ang ulo ng mga dummy. Nabanggit ni Azura sa kanyang sarili na kung pinipigilan ba raw siya ng mga ito. Sa natutuwa na si Azura ay para na namang itong baliw na sumusugod sa mga dummy. Gamit muli ang pamamaraan ni Azura na ang Fist King Azura Destruction kanya itong binitiwan sa harap ng dummy. Ngunit nagtataka na lamang si Azura bigla na lamang nawala ang kanyang panloob na enerhiya. Napapatanong siya na baka nasil ang kanyang dantian. Dahilan na matawa si Azura sa ginawa ng babae sa mga kaganapan na ito talaga daw na sinusubukan siya ng babaeng iyon. Pero kahit anuman daw ang gawin nito ang isang hari na tulad niya ay hindi pa rin mapipigilan. Kasi kahit walang martial arts siya pa rin ang pinakamalakas. Sa area ay sabay-sabay nagsitilapon ang mga ulo ng dummy. Nang makita muli ni Yuda ang ginawa ni Azura hindi na siya nabigla dahil tulad ng kanyang inaasahan ay talagang isang halimaw ang taong ito. Kaya niyang harapin ng mag-isa ang lahat ng mga dummy players. Pero sa kabila ng malakas niyang lakas lumalabas na nagsa-regenerate ang mga dummy players. Kung hindi titigil ang laban siguro mauubusan din siya ng lakas. Kaya kailangan niya raw itong tulungan. Bago pa man na umatake si Yuda ay pinatigil siya ni Nova, pinagsabihan dahil kung mawala daw ang stats nito. At magpatuloy gumamit ng walang ingat sa Holy Sword hindi nito kakayanin ng kanyang katawan at maaaring ikamete niya ito. Sinabihan siya ni Yuda na alam niya naman ito pero kung hindi niya ito gagawin. Sa harap nito ay wala pa ring tigil na binabanggit ng mga ito kay Yuda na umakyat sila sa tore. Dahil sa hindi na talaga kinaya pa ni Yuda ang mga pinagdaanan ng kanyang mga kaibigan, ipinapangako niya na lamang sa mga ito na ipaghihiganti niya sila. Kahit ano pa man hahanapin niya ang babaeng iyon na ang gumawa nito sa kanya at sa mga kasama niya.
Sa kabila patuloy pa rin sa paglaban si Azura, habang makikita naghahanda na muling gamitin ni Azura ang kanyang Holy Sword Aster Ion Heavenly Judgment. Ipinabatid niya kay Azura na panatilihin lang daw nito ang kanyang atake, na tinanong siya ni Azura na Brat ano daw ang ibig sabihin nito. Dahilan na magalit si Azura na sino ba raw ito na utos-utusan lang siya. Tumakbo naghanda sa pag-atake si Yuda, tumalon handang tapusin ang nasa baba. Habang nakatingin sa kanyang mga kaibigan ay naiiyak pa rin siya nang makita ang mga ito. Sa layunin ng matapos ang kanilang paghihirap ay namuo pa rin sa kanya tapusin sila at ipaghihiganti sa babaeng iyon. Pinakawala ni Yuda ang kanyang pinakamalakas na atake na ang Heavenly Judgment, at isang napakalakas na pagsabog ang bumura sa mga dummy. Nang makita ang kanyang ginawa ay natutuwa nga dito si Azura, pinuri niya si Yuda na napakagaling daw nito. Sa nakaluhod na si Yuda ay binanggit niya kay Azura na isa lang daw ang sapat nitong tandaan. Dahil walang iba ang papatay sa babaeng iyon kundi siya lang. Sa pagkaubos ng enerhiya ni Yuda ay tuluyan na rin bumigay ang kanyang katawan, bumagsak naman kay Azura. Imbis na magalit si Azura sa mga walang galang na pinagsasabi ni Yuda ay natuwa na lamang siya. Binuhat niya si Yuda kung sakaling maging mas malakas ito kaysa sa kanya, bibigyan niya ito ng pagkakataon na patayin ang babaeng iyon. Sa di kalayuan sa tuktok ng bangin, isang paang makikita lumitaw ang kakaibang nilalang, habang naglalabas ng killing intent na nakamasid sa kanila Azura. Matapos ang kaganapan na iyon, makikita na si Azura na nagsisirculate habang humahampas ang tubig sa kanyang likod. Nang magising siya ay isang atake agad ang kanyang pinakawalan, na kinawasak ng lupa sa kanyang harapan. Napatanong si Azura sa kanyang sarili dahil sa palagay niya wala siyang nararamdaman na kahit bakas ng internal energy. Sinisin niya ang babae nagselyo sa kanyang dantian, ngunit nasabi niya na lamang dahil nangyari na ito wala na siyang magagawa patungkol dito, magkikita rin sila. Sinipa ni Azura si Yuda na tinatanong wala ba itong balak na tumayo. Dahil sa hindi pa rin ito tumayo ay sinipa niya nga ito ng tudaw hanggang sa tumilapon si Yuda sa dulo. Nagalit si Yuda na tinawag na gorilla si Azura, sa wakas lumalabas na ang tunay nitong kulay kaya hinamon niya ito na maglaban sila muli ng isang beses pa. Sumang-ayon dito si Azura dahil mukhang hindi pa rin daw ito natututo, maliban na lang na kung gusto na nitong mamatay. Ngunit sinaad rin sa kanya ni Azura wala siyang oras na makipag-spar sa mga mahihina. Kailangan niyang wasakin ang mga impyernong tore ng mabilis, kaya tumayo na ito. Natawa si Yuda na tinanong si Azura bakit siya sasama dito para sirain ang mga tore. Sa halip, imbes sirain ang mga maayos na tore, hindi ba't mas dapat na lang hanapin kung nasaan ang babaeng iyon? Upang sigawan siya ni Azura na isang hangal na kung hindi pa rin ba nito naiintindihan. Tiyak na nagtatago ang babaeng iyon sa loob ng isang tore. Ang mundong ito ay puno lamang ng mga tore na ginawa ng babaeng iyon. Kapag winasak nila ang bawat tore sa mundong ito, tiyak na mahahanap at mapapatay nila ito. Napapatanong pa rin naman sa sarili si Yuda na kung bakit kailangan niya pang sumama. Napabulong si Nova sa kanya, mukhang napaka-delikado ng taong iyon. Ang ibig niyang sabihin, sinira niya ng walang awa ang iyong status window. Dahil kung mananatili daw ito sa kanya baka mangyari ang isang malubhang sakuna. Napansin siya ni Azura na tinawag na maliit na bata na kung ano daw ang binubulong nito. Ipinaalam ni Azura kay Yuda na hindi naman talaga niya ito isasama sa kanyang paglalakbay, nagustuhan lang niya ang swordsmanship nito kasi medyo may silbi, palaboy. Tinanong niya si Yuda na di ba pareho lang sila na gusto mahanap ang babaeng iyon. Pero kahit ganoon ang paghabol sa kanya ay imposible dahil sobrang hina daw ng mga katawan nito. Nakangiti na ibinahagi ni Azura sa kanila na mula ngayon, pupalikasan niya ang mga katawan nito. Matapos iyon ng mahabang-habang paglalakbay ay matatanaw na ang napakataas na tore, nabanggit ni Azura na dumating na sila. Natanong niya sa kanyang sarili na kung isa ba ito sa mga tore na ginawa ng babaeng iyon. Napasulyap rin siya sa sumusunod sa kanyang likod, pero kahit paano lumaki daw ang mga ito ng gusto nitong mga nakaraang araw. Sa kasalukuyang nitong pangangatawan maaaring makatulong ito ng bahagya sa kanya. Ang dating maliit na bata noon, ngayon ay hindi na masasabi na kung bata pa ba ito sa laki ng katawan ni Nova, nagpasalamat rin siya kay Azura na tinatawag niya ng master. Pinuri siya ni Azura, talagang may talento ka, dahil kung may panahon pa, maaaring natutukan pa sana ang internal energy nito ng maayos.
Hindi sinang-ayonan ito ni Nova na may talento siya sapagkat lahat ng ito ay dahil sa Master. Hindi niya maabot ang ganito kung walang gabay ng kanyang Master. Dahil sa ang tagal ni Yuda ay napatanong si Azura na kung kailan naman kaya darating ang batang iyon. Dumating si Yuda, nanginginig ang mga kalamnan nagmamakaawa na bigyan siya ng isang segundong pahinga. Naiisip niya ang mga nakaraang pinagagawa sa kanya dahil isa daw itong mga baliw. Paano nila inaasahan na magtatakbo siya habang may dalang troso? Napapatanong siya sa kanyang sarili na kung ito ba ay isang uri ng bootcamp. At bakit biglang nag-iba si Nova? Para siyang ibang tao na ngayon. Hindi na siya makagalaw, hindi na siya makalakad. Tinawag ni Azura si Yuda na tangang bata tinanong na itong kakaibang tore. Mukhang mas kakaiba pa kaysa sa tore na sinira niya noong nakaraan. Nagtanong si Nova sa kanyang master na kung papasok na ba sila sa tore. Wala siyang nakikita na kahit pang-entrance. Nakangiti siyang sinagot ni Azura na hindi daw nila kailangan ng entrance, kanyang disciple. Dahil wawasakin niya ang tore na ito. Upang na matuwa si Nova sa likod, tulad ng inaasahan niya sa kanyang master, habang nag-flex sa kanyang braso. Nagkasundo ang dalawa, pinigilan sila ni Yuda na pag-isipan daw muna nila ito ng mabuti. Gaya ng inaasahan kay Azura ay walang pakundangan niya inatake ang tore, dahilan na mag-error muli ang system. Isang butas ang lumitaw sa harapan habang ipinahayag ng system, pinilit na transportasyon papunta sa loob ng tore ang inilunsad. Pumasok sila sa butas, na makikita na relax lang si Nova. Kabaliktaran ito kay Yudes, sinisigaw niya na kung wala bang katwiran si Azura, kaya nga sinabi niyang pag-isipan muna nila ng mabuti. Sa loob isang lungsod ang makikita, sa taas ay lumitaw ang butas na ginawa ni Azura. Matagumpay nakapasok sila sa loob na katayo, habang si Yuda ay nauna ang pagmumukha na lumapag. Nagtaka si Azura sa mga gumuguhong gusali. Sa tabi ay napapaiyak si Nova sa pagkawala ng kanyang muscle. Nagulat si Yuda nang matano ang nagtataasan ng mga gusali, napatanong siya sa kanyang sarili na kung nakabalik na ba siya sa orihinal niyang mundo. May napansin si Nova, tinawag si Yuda na tumingin daw siya doon. Nang makita ay isang bangkay ng mga tao ang nakahandusay, napatanong si Yuda sa kanyang sarili na isa rin ba silang player. Napagtanto niya na hindi ito ang mundong dati niyang tinitirhan. Isang boses ang nagsalita sa malapit, anya pakinggan daw nila ang kanyang tinig. Sa baba na nakahandusay na mga bangkay, napansin agad ito ni Azura ang lumalabas sa kanilang bunganga. Dahil ang mga kaluluwa ng mga patay, nagtitipon sa iisang lugar. Isang paa ang lumitaw sa itaas na nagsasabing kawili-wili. Ito ba ang mga bagong na-summon na mga manlalaro? Sinabihan niya sila Azura na huwag na ang mga itong lumaban. Kahit gaano ang mga itong magsikap wala pa rin itong silbi, dahil siya lang ang makakarating sa tuktok ng tore na ito. Itinaas niya ang kanyang kamay, isang napakalaking skeleton ang lumabas sa harapan nila Azura. Nanlamig sa gulat ang kalamnan ni Yuda sa lakas ng presensya ng skeleton sa harap nila. Gumalaw ang skeleton papunta kay Azura, naghahanda na umatake. Napasigaw si Yuda na pinapaalis niya si Azura dahil isa daw itong mapanganib. Nakangiti na sinabihan siya ni Azura na kung tinatawag niya bang panganib ang isang halimaw na katulad nito para sa kanya. Isang banggaan na atake ang yumanig sa paligid, sa di kalayuan ay sumunod nito ang napakalakas na pagsabog. Nakangiti na kinut siya ni Azura ang summoner na isang basura. Dahil kung inaakala daw nito na kaya siyang harapin gamit lang ang lakas na ganito. At nagyayabang pa ito sa kanya na ito ang unang makakarating sa tuktok, dahil ang kapal daw ng mukha nito. Samantala nagtatago lamang ito sa likod ng isang halimaw. Ibinalik ng summoner ang sinabi ni Azura, "Ako, nagtatago sa likod ng isang halimaw." Nakakatuwang pakinggan iyan. Dinagdagan niya ang kanyang summon na halimaw, sa likod niya ay hindi na lamang ito isa kundi daan-daan na. Tingnan daw nila kung gaano ito katagal makakaligtas. Susubukan niya ito na kung gaano nga ba kalakas ito. Umatake ang mga halimaw, naging seryoso si Azura. Tingin ba nito ay kaya siyang hadlangan ng mga walang kwentang halimaw na ito? Isang hawi lamang ng kamay ni Azura, nagsitilapon nga ang mga ito sa kanyang likod. Sa kanyang harapan ay isa na namang skeleton ang hamarang naglabas ito ng chain na pumapalibot kanya. Nagulat na lang si Azura nang bigla itong pinigilan ang kanyang paggalaw. Sa kanyang likod ay umatake rin ang napakalaking layon. Dinurog ng layon ang kinatatayuan ni Azura na wasak, ngunit kaagad nang kumilos si Azura.
Makikita na lamang nahihiwa na ang buong katawan ng halimaw, at kasunod nito nagkalaglagan ang mga bahagi ng katawan ng halimaw sa harap ni Asura. Matapos iyon sa itaas ni Asura ay naghahanda na rin ang iba pang umatake. Itinaas ni Asura ang kanyang paa tinadyak dahilan na pumutok ang lupa, nagsitilapon pabalik ang mga halimaw dahil sa lakas ng impact. Sumunod isang halimaw muli ang nakalusot sa kanyang gilid na handang durugan siya. Tumama ang atake ng halimaw na naharang naman ni Asura sa pamamagitan lamang ng isang kamay. Sa kinatatayuan ni Asura ay makikita ang mga spirit na mga namatay hinihila siya. Tiningnan niya ang mga ito, nasaka rin naman ang pagdating ng summoner sa kanyang likod. Sinasabi ng summoner na hindi niya maunawaan. Wala siyang nararamdamang anumang stats o kahit anong kasanayan, kaya paano daw ito nagtataglay ng ganoong kapangyarihan. Inilabas ng summoner ang dalawang niyang sandata, pero hindi niya pinasagot si Asura dahil sisipsipin niya na lamang daw ang spirit nito. Naglabas ng napakalakas na aura ang summoner, at isang napakabilis na atake ang kanyang ginawa sa lakas nito ay hindi maiwasan ng dalawa na mapatakip sa kanilang mata. Napapatanong si Yuda sa kanyang sarili na kung anong klase ng makapagwasak na kapangyarihan ito. Napatanong rin siya na kung sino nga ba ang lalaking summoner na iyon. Sa takot ni Nova ay sinabihan niya si Yuda na tumakbo na sila. Hindi na siya kahalintulad ng isang manlalaro. Hindi niya maipaliwanag pero ramdam niya sa kanyang sarili. Lumalabas mula sa kanyang kapangyarihang ang kapareho ng goddess na si Shua. Naging tahimik ang paligid, nilapitan ng summoner ang katawan ni Asura dahil ito daw ang huling spirit na kanyang makukuha. Ngunit sa bagay na ito tapos na ang kontrata kay Goddess Shua. Itinaas niya ang kanyang kamay upang kunin ang kaluluwa ni Asura. Nabanggit niya pa na ang kaluluwa daw ni Asura ay gagamitin niya ng maayos. Nagulat ang summoner bigla-bigla na lamang dumaan sa kanya si Asura ng napakabilis. Ang malala pa dito ay ang kanyang mga sinamon sa likod ay nawalan na ng mga ulo. Tinanong siya ni Asura na kung goddess ba ang sinabi nito. Tinutukoy ba nito ang babaeng nagselyo sa kanyang dantian? Hinahanap niya lang ang babaeng iyon mukhang pabor sa kanya ito. Maliban kung gusto na nitong mamatay kaya sabihin daw nito sa kanya kung nasaan ang babaeng iyon. Napangiti ang summoner dahil kung inaakala ni Asura na matatapos lamang ito ng ganoon kadali ay nagkakamali ito. Kung may mamamatay man rito sa toring ito ay hindi siya kundi ito. Gamit ang napakaraming patalim ng summoner ay agad nang umatake ito. Walang hirap lang naman na nadidepensahan ni Asura ang lahat ng ito. Nahuli ni Asura ang isa nito, binalik-binato sa summoner, dahilan na magulat na lamang ang summoner nang dumaan sa kanyang gilid ito. Nagpatuloy ang patalim na inihagis ni Asura, sa dulo ng pader ay nawasak ito sa sobrang lakas. Imbis matakot ang summoner ay naghayag pa ito kay Asura na isang mahiwagang nilalang. Hindi niya na itatanggi na malakas nga ito at ngayon, aalamin niya ang lakas nito ng seryoso. Gamit ang kanyang system ay binalot ang kanyang kamay ng Armor of Hades. Kaagad na umatake ang summoner, sa bilis ay napunta na lamang bigla ito sa harapan ni Asura na handang tagpasin ang kanyang ulo. Nagyabang pa ito na tanggapin daw ni Asura ang buo niyang atake. Naiwasan ni Asura ang kanyang atake, sinabihan siya na kung ito lang ba ang buong lakas niyang atake. Sinagot ng summoner na hindi pa ito ang pinakamalakas niyang atake. Nagpatuloy ang summoner, sa taas isang atake ang kanyang inihanda sa baba ay naghahanda na rin na magpakawala si Asura ng kanyang atake. Asura, nagbanggaan ang kanilang atake, sa di kalayuan ay isang napakalakas na pagsabog ang bumura sa kanilang kinatatayuan. Makikita na nakatayo pa rin ang summoner, inamin niya malakas talaga si Asura. Ipinaalam ng summoner sa kanila na kung hinahanap ba ng mga ito si Goddess Shua. Sapagkat siya lamang ang mismong nagbigay sa kanya ng tore na ito. Pero hindi niya pa nakuha ang buong autoridad ng tore. Kaya nakipagkontrata siya kay Goddess Shua, para alukan ang kaluluwa ng 10,000 na mga manlalaro, upang muling isilang bilang tunay na tagapagmana ng tore. At sa huli nakamit niya na ang bawat kaluluwa. Napasigaw si Yuda nang makita si Nova na hawak ng summoner, hindi niya alam na kung kailan pa nakuha ng summoner si Nova. Dahilan na basta-basta na lamang sumugod si Yuda na di nag-iisip. Bago pa makalapit si Yuda ay napahinto na lamang siya, sa kanyang gilid ay isang halimaw ang naghahanda na umatake sa kanya. Tumama ang atake ng halimaw, ang malala pa dito ay tumagos ito sa likod ni Yuda.
Bumulwak ang dugo sa bibig ni Yuda, na Tomba binawian ng buhay habang sa harapan ay natutuwa pa ang summoner na tinitingnan siyang minamaliit. Ipinaalam ng system sa summoner na ang quest succession ritual nakuha na ang huling 10,000 na kaluluwa. Ang buong awtoridad ng Tore ay malapit ng ma-unlock. Napatingin si Osiris sa summoner na banggit isa sa spirit master na kumokontrol sa mga nagrereklamong espiritu. Paminsan-minsan may mga gumagamit ng ganitong murang kasanayan sa kanyang kaharian. Kasama sa kasamaan ng mga hindi tradisyonal na basura. Hindi niya akalain na makikita ko muli ang mga kasuklam-suklam na sining dito. Lumabas ang aura sa kamay ni Osiris, karaniwan hindi niya ginagamit ang ganitong maruming sining. Dahil sa sumusobra na ito ipapakita niya ng maayos na kung ano talaga ang tunay na spirit arts. Manood daw ito ng mabuti. Makikita ang enerhiya ng mga kaluluwa na pinasunod ng summoner ay unting-unti na pupunta kay Osiris. Napagtanto niya rin ang ginagawa ni Osiris kaya hindi siya makapaniwala na hindi nga talaga nagbibiro ito sa kanyang mga sinabi. Makikita din ang walang buhay na katawan ni Yuda na lumalabas ang kanyang kaluluwa. Sa harap ni Osiris ay nakatayo ang dalawa na mga kaluluwa na lamang na kinokontrol ni Osiris. Inutusan niya ang dalawa tinawag na mga bata dahil ngayon, magpakasaya ang mga ito at oras na para ipaghiganti ang kanilang sarili at patayin ang halimaw sa kanilang harapan.